Amo, kanina pa ako naghihintay. Hindi pa ba luto? Heto na. Saan galing ang batang ito? Tita, masarap ba ang manok? Sa mangkok mo. Gutom ka na siguro. Halika at kumain ka. Salamat po, tita. Naku, munting bata. Nasaan ang pamilya mo? Bakit ka nag-iisa sa labas? Mengmeng! Bumaba si Mengmeng para maghanap. Maestro, patawad po. Hindi sinasadyang masunog ang templo. Gusto lang kitang ipagluto ng ibon. Ordinaryong ibon ba ito? Ito ay isang kalapati. Ang tanging gamit natin sa templo. Guro, patawad po. Mengmeng 6 na taon ka na. Hindi ka na 5 taong bata. Bumaba ka na ng bundok. At tumulong sa mga tao. Hindi ba't gusto mong mahanap ang pamilya mo? Narito ang mga pahiwatig. Pero bago mo sila mahanap, may kailangan kang gawin. Pagkalipas ng 3 buwan, mabubuksan mo na ang supot. Anong mission po? Protektahan ang Presidente Gu Yunchen. Gu Yunchen. Tita, alam niyo po ba kung nasaan siya? Gu Yunchen, ang presidente ng grupong Gu. Doon, sa hotel ng Jinding. Balita ko ngayong araw ay mayroong malaking bidding. Si Gu Yunchen, siguradong nandoon siya. Ang mga ganyang tao ay hindi natin malalapitan. Ay, nasaan na siya? Bakit wala pa siya? Nandyan na sila. Nandito na sila. Presidente Gu, tinalo nyo ang Zhao. Nanguna kayo sa lahat ng kumpanya. Nakuha ang lungsod ng Xingyao. Ano ang masasabi nyo rito? Para sa proyektong lungsod ng Xingyao. Ang inyong eksaktong budget, maaari nyo bang sabihin? Magsalita po kayo, Presidente Gu. Kaunting salita lang po. Presidente Gu, magsalita po kayo. Magsalita muna bago umalis. Presidente Gu. Gu Yunchen, katapusan mo na ngayon. Sugurin niyo siya. Gu Yunchen, Gu Yunchen, nahanap na kita. Presidente, ayos lang po ba kayo? Lin Wei. Tila. Dito na ako matatapos. Halika. Sige. Presidente, Saan galing ang pulubing ito? Umalis ka rito. Protektado ko siya. Naintindihan. Ito. Ang batang ito. Ikaw po ba si Gu Yunchen? huwag pansinin, patayin siya. Kumusta po, Pogi na tito? Ako si Lin Mengmeng. May nag-utos sa akin na protektahan ka. Ang iingay ng mga masasamang tao na ito, tinatakot nila ang kuneho ko. At saka, gutom pa po ako. Pumasok na tayo para kumain, okay? nababaliw na ang mundo.
Ang bodyguard ng sikat na presidente ay isang maliit na bata lang pala. Magsialis na. Teka lang, hindi ba ayaw ng presidente sa mga bata? Sandali, presidente. Hintayin niyo ako. Kapag masakit, kumain ng matamis para mawala. Isubo mo muna habang ginagamot kita. Wag na. Anong klaseng panggagamot ito? Kain na. Huwag malikot. Ito ang espesyal na pamahid na gamot ni Guro. Magaling itong magpahinto ng dugo. Pwede rin ito sa kagat ng lamok. Ayan, tapos na. Ako. Wow. Mukhang masarap dito. Gusto ni Mengmeng kumain doon. Ihinto ang sasakyan. Amo, isa pang mangkok na maraming baka at noodles. Ginoo, ang takaw naman ng batang ito. Tingnan niyo ito. Bata, lagi ka bang kumakain ng ganito karami? Opo. Lumalaki pa si Mengmeng kaya dapat marami ah. Kaso lang, walang karne ang noodles sa bundok. Presidente Gu, ang gana niya ay talaga namang nakakamangha at nakakagulat. Bata, salamat sa iyo. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon. Kunin mo ito. Pambili mo ng maraming lollipop at noodles. Tanggapin mo. Bumalik ka na sa pamilya mo. Pinapaalis mo na ba ako? Hindi pwede. Sabi ko, pabantayan kita. Kung saan ka pupunta, doon din pupunta si Mengmeng. Iniisip mo ba na masyado akong matakaw? Hindi naman. Hayaan mo na. Ngayong araw. Sumama ka na sa akin pauwi. Wow, mukhang masaya rito ah. Ihanda ang isang guest room para sa kanya. Yung pinakamalayo sa akin. Sino yan? Ako si Baby. Anong nangyari? Ang laki ng kwartong ito. Ang dilim pa. May mga kakaibang tunog. Tate, may nagbabasa kay Mengmeng ng mga kwento bago matulog. Sinasabi mo ba na ang nakatira ng bato kanina para mapatalsik ang sandata ng mamatay tao, ang eksperto na kayang umubos ng 5 bowl ng noodles, ay iiyak na ngayon dahil sa takot sa dilim? Bata, huwag ka nang magbiro. Bumalik ka na at matulog. Sige, pumasok ka muna. Ay, pero sa diksyonaryo ng buhay ko, wala ang salitang magpatulog ng bata sa mga listahan nito. Bossing! Bakit sumunod ka pa rito? Sabi ko na,
Personal na bodyguard. Dapat laging handa at laging nakabantay. May meeting ang presidente mamaya. Hindi ka pwedeng pumasok. Maglaro ka muna rito ng kotse. Mamatay ka na. Presidente, ingat. Pasensya na, Presidente. Huli na kami dumating. Mga walang kwenta. Kahit ang isang bata ay mas may silbi sa inyo. Dalhin sila. Bitawan niyo ako. Tingnan mo ang kotse. Nasira para iligtas ka. Ang tapang niyan, di ba? Pwede ba tayong bumili pa ng kulay rosas? Siya nga ba talaga ang tao na makakapagligtas sa buhay ko? Tungkol sa nangyari sa launch kahapon, ano ang masasabi ninyo? Isang bata lang siya, naiiyak sa isang sampal. Pero nakuha niya ang atensyon ng buong elite bodyguard team natin. At pinagawa pa si Presidente Gu ng mga exception. Tama. Nakakahiya talaga ito. Leader. Kailangan nating turuan siya ng leksyon. Bata, tingnan mo ito. Kumakanta at sumasayaw ito. Mas masaya ito kaysa sa blocks mo. Sumama ka kay Tito sa bakanteng kwarto. Marami pa doon. Talaga po. Siyempre naman, hindi nagsisinungaling si Tito. Tara na. Halika rito. Bata, huwag mong isipin na dahil protektado ka ni Presidente Gu ay importante ka na. Ang pagiging bodyguard ay galing. Ngayon tuturuan ka ni Tito kung ano ang mga patakaran. Tito, kapag galit ka, mukha kang butete. Naghahanap ka ng gulo. Ngayon, mas mukha ka na talagang ganoon. Walang hiya ka. Tatapusin na kita ngayon din. Tungkol sa proyekto sa lungsod ng Xingyao, May masamang balita, Presidente. Tila kinuha ni Thunder Leopard si Mengmeng. Thunder Leopard, anong balak mo? Lumapit ka rito ng kaunti. Hindi ko na makita. Hiyang-hiyang. Bossing! Pinagtutulungan niyo siya. Binubuli niyo ang bata. Kinuha ba kayo ng Gu para maging payaso? Hindi ka ba nasaktan? Hindi kaya, ang galing kaya ni Mengmeng hindi masaya ang kotseng ito. Sakit sa puwit. Lumayas kayo sa harap ko ngayon din. Kung sa susunod, makita ko pa kayong nanggugulo sa kanya, alam niyo ang mangyayari. Alam mo ang magiging bunga nito. Opo. Presidente Gu, bagamat may mali si Thunder Leopard, pero ang sibakin ng buong security team, ang inyong kaligtasan. Ngayon, ang pinagkakatiwalaan kong bodyguard ay narito na. Wala ka namang gagawin ngayong hapon. Opo? Isasama kita para bumili ng ice cream. Yay! Anong flavor ang gusto ng bata? Kailangan mo ba ng mairerekomenda? Wow! Bawat flavor, bigyan mo ako ng isa. Sige po, Diyos ko. Hindi ba iyan ang Presidente Gu sa balita? Bakit may kasama siyang bata? Wala akong narinig tungkol doon. Ang cute na bata.
Isa ba siyang anak sa labas? Hindi ko akalain na si Presidente Gu ay may ganito palang malambot na panig. Daddy, ang pinakamabait. Namumula ang mga tainga niya. Ang cute talaga. Hindi ko akalain na ang dominanteng presidente ay ganito pala sa personal. Ang tamis ng eksenang ito. Hihimatayin na ako. Mas mahirap pa ito kaysa sa mawalan ng $1 billion na proyekto. Tapos na ba? Malapit na po, malapit na. Ginoong Zhao, totoo po ito. Ang batang babae sa tabi ni Gu Yunchen ay napakakakaiba talaga. Ang lakas niya ay hindi ka panipaniwala. Mabilis din siya masyado. Ang buong grupo namin ay nahala na niya lahat at wala kaming mahanap na impormasyon tungkol sa kanya. Thunder Leopard? Thunder Leopard. Sinasabi mo ba na isang maliit na bata lang ang tumalo sa inyong buong pangkat ng mga bodyguard? Niloloko mo ba ako? Walang kwenta. Humanap ka naman ng mas matinong dahilan? Ginoong Zhao, maniwala po kayo sa akin. Totoo po ang lahat ng ito. Ginoong Zhao, maniwala po kayo sa akin. Tama na. Manahimik ka. Kahit isang bata lang ay hindi mo kaya? May mukha ka pang humarap sa akin? Mukhang wala nang ibang tauhan si Gu Yunchen, kaya hayaan nating makipaglaro si Foxfire sa kanila? Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka na? Napakahusay talaga nito. Basta maprotektahan ko lang si Bossing. Marami akong makakaing masasarap na cake. Bata, gusto mo bang kainin ito? Gusto ko po. Mamaya ay ilayo niyo siya rito. Ngayong araw na ito, ang magiging katapusan ni Gu Yunchen? May masamang tao rito. NP, walang pwedeng manakit sa bossing ko. Kung gusto mong kumain, sumunod ka sa akin dito. Meng. Takbo na? Tulungan niyo ako? Saklolo. Anong nangyayari? Napakagandang eksena nito. Kaya mamatay na kayong magkasama? Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Isang karayom lang naharangan ang bala ko. Ang batang ito, paano siya naging ganito kalakas? Hindi ako naniniwalang ganoon kaswerte. Nakita ko ba talaga iyon? Hinarang ba ng makaroon ang bala? Lintik na iyan. Ang mga mata ko. Talo talaga ako. Sa isang batang paslit lang. Nabigo ang ating plano. Mabilis na umatras. Panoorin mo ito. Masusunod po. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba kanina? Nayurakan ng munting cake ko. Hindi pa ito nakakain ni Mengmeng. Munting cake. Pakabait ka. Huwag nang umiyak. Mamaya sa kusina, gagawa ng mas malaking cake. Ayos ba? Totoo ba talaga iyon? Siyempre, totoo yon. Bilang aking personal na munting tanod, may pabuya kapag mahusay ang trabaho. Tara na. Presidente Gu, pulos sariwang animal cream ang ginamit. Madaling matunaw kahit para sa bata. Huwag kayong mag-alala. Ma'am, Ang napakalamig na si Presidente Gu. Kailan pa siya nagkaroon ng anak? Siya hinaan mo ang boses mo. Hindi mo ba napapansin na? Si Presidente Gu ay masyadong malaasawa. Malaasawa. Ate, gusto mo rin bang kumain? Ano ba ang malaasawa? Nakakain ba iyon?
Munting bata, kung tapos ka na sa iyong cake, balik na tayo sa kumpanya. May bago akong misyon para sa iyo. Ano po iyon? Simula ngayon, si Lin Mengmeng ay magsisilbing personal bodyguard ko. Siya ang mamamahala sa buong security team. Ang kanyang utos ay utos ko na rin. Nagbibiro ba siya? Oo nga. Bakit siya? Ang bulilit na ito ang mag-uutos sa atin? Si Presidente Gu ay baka nakulam na. Tama. Tito, akala hindi ka ba payag? Hay hindi naman. Gusto ko lang itanong, Consultant Lin, ano ba ang iyong espesyal na galing? Maglaro tayo ng laro. Magbato ka ng darts. Mapapasunod ko ang mga ito. Sige ba? Ito? Ang galing naman. Sobra naman to. Maliit na laro lang yan. Subukan mo ang aking grappling. Kaya, sino pa ang hindi payag na siya ang maging leader? Hello, leader. Ibigay mo sa akin ang huling core data ng proyektong lungsod ng Xingyao gamit ang encrypted na USB. Opo, Presidente Gu. Habang wala ang batang ito na ang tamang oras para kumilos? Presidente Gu. Ito ang huling plano. Lahat ng data ay narito na. At ngayon kasama si Presidente Lee. Malapit na ang pirmahan. Basta ang mga tao ni Xiaoming. Presidente Gu, pasensya na sa abala. Routine cleaning lang po. Linisin mo lang ng mabilis. Opo. Anong binabalak mo? Ngayon, alinman sa hayaan mo akong kunin ang data ng proyektong lungsod ng Xingyao o mamatay ka na lang dito, pumili ka, Presidente Gu. Nananaginip ka. Dahil gusto mong mamatay, wag mo akong sisihin. Leader, Lagot, may panganib si Bossing. nasaan ang leader? Nasaan ang leader? Leader, nasaan ka na ba? Huwag niyo apihin ang bossing ko. Mengmeng, Ikaw na naman bata ka? Dahil dyan, ipapadala ko kayo pareho sa taas? mag-ingat ka. Si Pani Conejo. Kaya palang talunin ni Mengmeng ang isang profesional na mamatay tao. Bossing, okay ka lang ba? Masakit ba? Iihipan ito ni Mengmeng. Mengmeng, ikaw, sugatan ang kamay mo. Presidente Gu, balitang may mamatay tao. Kumusta po kayo? Naku, kunin mo ang first aid kit. Sige po. Huwag malikot. Hindi na to sasakit. Bossing, hipan mo lang po. Mawawala na ang sakit. Sige. Mas mabuti na ba? Apo. Ang dating supladong presidente ay naging tatay Yaya na. Ang gaan ng kanyang kamay, ang lambing ng kanyang mga mata. Presidente, naaalala niyo pa ba ang sarili niyo sa baybayin ng lawa ng daming? Ayaw niyo sa batang maingay at makulit. Pero ngayon, sa munting batang ito ay talagang napaamo na kayo. Lumabas ka muna. Opo, Sandali lang. Higpitan ng seguridad. Ang nangyari ngayong araw. Imbestigahan nyo ng mabuti. masusunod, Presidente Gu.
Meng, ang galing mo ngayong araw. Hindi mo lang ako pinrotektahan, pati na rin ang kumpanya, ang pinakamahalagang bagay. Sabihin mo, anong gusto mong premyo? Talaga po? Kahit ano. Oo naman. Kahit ano, sabihin mo lang, Yay! Bibili si Mengmeng ng bagong damit sa mall at marami pang masasarap na pagkain. walang problema. Pupunta tayo sa mall. Ang mga magustuhan mo, piliin mo lang. Yay! Wow! Bossing, gusto ko sa candy shop na yon. Pati sa toy store na yon. At sa ice cream shop na yon. Ang ganda talaga ng bestidong ito. Ang galing niyo pumili, miss. Limited edition ito para sa season na ito. Ibalot mo na yan. Sige po. Wow, ang ganda nito. Bilin mo na. Yehey, magkakaroon na ng bagong kaibigan si Bunny. Lagot na. Hindi bodyguard ang inaalagaan ng presidente. Halatang anak ang pinalalaki niya. Pero parang ayos din naman ito. Ano? May nangyaring masama sa kumpanya. Bigo ang misyon. Ang batang babae sa tabi ni Gu Yunchen ay may lakas na hindi masukat. Ako ay hindi niya katapat. Foxfire. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ang pagkakataon ay iisa lang. Nakalimutan mo ba? Ginoong Zhao, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tiyak na gagawin ko. Kahit isang bata ay hindi mo kaya? Hindi nag-aalaga si Zhao Ming ng asong walang silbi? Alam mo ba kung ano ang kapalit ng pagkabigo? Ikaladkad siya palabas at tapusin na ito? Zhao Ming, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Marami na akong nagawa para sa Zhao. Huwag kang mag-alala. Ang pwesto mo ay may papalit na agad. Si Gu Yunchen at ang batang iyon ay susunod na rin sa iyo. Bitawan mo ako. Hindi ka tao. Hoy, Viper, oras mo na. Target ang core database ng grupong Gu. Lahat ng datos ng proyektong lungsod ng Xingyao. Ginoong Zhao, ang backdoor ng server ng Gu ay nahanap ko na. Ang pag-hack dito ay kasing dali lang ng pag-uwi sa bahay. Sa pagkakataong ito, gagawin kong si Gu Yunchen ay maging sirang puri. 10 minuto. Pinakamatagal na ang 10 minuto. Ang lahat ng core data ng lungsod ng Xingyao ay papasok na sa iyong server. Mga walang silbi. Kumusta na? Dito. Masyadong matindi ang pag-atake. Bilis. Presidente Gu. Presidente Gu. Masyadong malakas ang kalaban. Ang ating level 3 firewall ay napasok na nila. Kinokopya na nila ang ating core data. Hindi na kaya ng normal na depensa. Simulan ang emergency plan. Gamitin ang lahat ng server. Ang proyektong lungsod ng Xingyao ay ang buhay ng Gu. Hindi ito pwedeng mabigo. Presidente Gu, mukhang masama ang pakiramdam nyo. Baka gusto nyo munang magpahinga. Hindi ito ang oras para magpahinga. Dito at dito rin. Sige po. Bilis. Bunny, mukhang si Bossing ay nasa malaking gulo. Ang mga pulang salitang iyon ay mukhang nakakatakot. Tapos na.
Tapos na tayo. Ang kopya ay 65% na. Hindi na natin ito mapipigilan. Hindi maaari. Hindi maaari. Bossing? Ang init-init ng kahon na ito. Mas mainit pa sa pugon ni Maestro. Bago pa ito sumabog, masusunog na ito. Hay. Bata, huwag ka nang manggulo. Core server iyan. Normal lang na uminit kapag overload. Delikado na ang kumpanya ngayon. Kaya huwag ka nang dumagdag pa. Tama siya. Kahit gaano ka pa spoiled ni Presidente Gu, sa mga oras na ito, hindi ka dapat magmatigas. Sabi ni Maestro, lahat ay may balanse. Ang sobra ang init ay kailangan ng sobra ang lamig. Kapag sobrang init, kailangan palamigin. Hindi na talaga natin ito mapipigilan. Anong gagawin natin? Sobrang komplikado nito. Anong nangyayari? Biglang bumaba ang temperatura, nawala na rin ang load sa server. Hindi ito maaari. May ganito bang teknolohiya sa mundo? Huling hininga na lang yan. Dadagdagan ko ang lakas. Susunugin ko ang mga chip nyo. Ha? Kakaiba. Bumaba na ang temperatura. Bumagal din ang pagkapi. Pero lalo silang umaatake. Dapat bagayan ng mga tito? Pipindutin ang mga kahon na ito para matalo ang mga masama? Oo nga, patingin nga ako. Da. Matamaan ka sanang masama ka. Protektahan si Bossing. Meng. Sugod. Nako, munting Panginoon ko. Huwag kang pipindot dyan. Pangunahing console ito. Masisira ang buong system. Ito. Anong putya? Ano ito? Ganting pasok. Hindi maari sila. Kaya ba nilang gawin ito? Lintik naman. Ang depensa ko ay agad na nawasak. Tuloy ang ganting pasok. Nabura ang mga data ko. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Ito. Imposible ito. Ang code na kusang tumatakbo ay hindi lang nag-alis ng virus ng kalaban at panganib, kundi pinatibay pa ang ating security system. Presidente Gu, ang bodyguard ninyong ito, sino ba talaga siya? Diyos ko, ito ay talagang malalibro na ganti. Tayo, ng isang bata, sa ilang pindot lang sa keyboard, ay nailigtas na tayo. Meng, ikaw. Presidente Gu. Presidente Gu. Bossing, anong nangyari sa iyo? Presidente Gu. Bilis, tawagan ang 120. Bilis. Ayaw ni Meng na mawala ka. Hindi mo pa naisama si Meng para kumain ng masasarap na pagkain. Bossing, gumising ka naman. Presidente, hindi lang ito basta bodyguard. Nakahanap kayo ng tagapagligtas ng mundo, na munting Panginoon na kailangan kayo. Bossing. May sakit si Bossing. Kailangang protektahan sa ni Meng. Pero paano ba magprotekta sa sakit? Ang turo lang ni Maestro ay lumaban. Hindi niya tinuro ang paggamot. Bunny, samahan mo muna si Bossing. Tumatapon na. Bakit hindi ko ito malinis? Baka lalong mahirapan si Bossing.
Munting kahon, sabihin mo sa akin kung paano ko mapapagaling ang aking bossing. Kailangan ba kitang kainin? Ang weird ng lasa nito, hindi kasing bango ng candy. Mapait ang gamot na mabisa, sabi iyon ni Maestro. Dapat maging matapang si Mengmeng. Bossing, buka ang bibig. Gagaling ka na pag uminom nito. Bibigyan ka ni Mengmeng ng candy. Sorry po talaga. Hindi ito sinasadya ni Mengmeng. Huwag kang matakot. Ayos lang ang lahat. Pinakamagaling talaga si Bossing. Bilog na bilog ang buwan sa bundok. Umuusok ang niluluto ni Maestro. Itong munting pasaway na ito, kapag nanggugulo siya, gusto ko na siyang itapon sa labas. Pero kapag tumahimik na siya, nararamdaman ko bigla na sa malamig na bahay na ito, tila may init na ng isang tahanan. Mengmeng. 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 Ang recipe ng Maestro para sa gamot sa gutom. At hindi naman ganito. Nilagyan ko naman ng harina at itlog. Bakit naging uling na ito? Lin Mengmeng. Ingat. Lin Mengmeng, ano bang ginagawa mo? Bossing, gising ka na pala? Gutom na si Mengmeng. Gusto kitang paglutuan ng masarap. Masarap. Pero ayaw nilang sumunod. Lin Mengmeng, alam mo ba kung ano ang tinatawag na salot sa kusina? Hindi mamatay tao si Mengmeng. Bodyguard si Mengmeng? Hayaan na. Lin Mengmeng. Binabalaan kita. Mula ngayon, bawal ka nang pumasok sa kusina. Naintindihan mo? Tara na. Huwag kang gagalaw. Huwag kang galaw. Huwag kang galaw. Kahit naglilinis lang si Bossing, ang gwapo pa rin niya. Kumain ka na. Lin Mengmeng, sa susunod kong gutom ka, tawagin mo ako. O kaya tawagin mo si tita. Huwag ka nang papasok sa kusina mag-isa. Naintindihan mo ba? Sige.
Sige na, kumain ka na. Bossing! May sakit ka. Kailangan mo ng sustansya? Sabay na tayong kumain. Sige. Sabay tayong kumain. Lin Meng Meng, noong nasa itaas tayo kanina, anong gamot ang pinainom mo sa akin? Hindi naman siguro iyon pampurga. Pampurga? Presidente Gu, ang hitsura nyo, hindi ba uminom kayo ng gamot at nagpahinga ng maaga? Bakit mukhang mas mahina kayo kaysa kahapon? Hubarin nyo. Tanungin mo siya. Meng-Meng! Gusto lang ni Meng-Meng na bigyan ng gamot si Bossing. Ang mga salita sa kahon, hindi kasi alam ni Meng-Meng. Nga pala, nandyan na ba si Presidente Lee ng proyektong lungsod ng Xingyao? Ang seremonya ng pirmahan ngayong araw ay hindi dapat magkamali. Nasa baba na si Presidente Lee, paakyat na siya rito. Pero ano? May kasama ring batang panauhin si Presidente Lee. Mula ito sa punong tanggapan sa Asia Pasipiko, ang paborito niyang apo. Balitang may kakaibang ugali ito. Nagpahiwatig si Presidente Lee na kapag hindi masaya ang senyorito, ay kailangang ilipat ang pirmahan ng kontrata. Talagang sabay-sabay na malas. Kain. Presidente Gu, Presidente Lee, maupo kayo. maayos ang kumpanya niyo. Unang beses ko rito. Maganda ang laki nito. Ngayon ang ating kon. Masyadong ordinaryo ang paligid dito. Hindi sariwa ang hangin. Masyadong nakakasilaw ang ilaw. Hindi rin komportable ang upuan. Hindi ko ito gusto. Tianhao, magpakabait ka at pumirma na dadalhin ka ni Lolo sa pinakamagandang parke. Hindi ako masaya ngayon. Hindi ko napipirmahan ang kontrata. Bossing, wag kang mag-alala. Iwan mo ang batang ito kay Meng-Meng. Sisiguraduhin kong pipirma siya ng masaya. Mukhang bored na bored ka na ah. Gusto mo bang sumama kay ate? At maglaro tayo ng mas exciting. Sino ka ba? Probinsyana. Pang high-end lang ang mga laro ko. Kaya mo ba akong sabayan? Tikman mo ito. Gawa ito ng aking guro. Ang super lakas na candy. Kaya mong sumuntok sa pader pagkatapos nito. Ano sa tingin mo? Pwede na rin at ayos ang lasa. Tara na. Dadalhin kita sa mas magandang lugar. Mas masaya rito ng 10,000 times. Ito ang bata, di ba? Kapag may nangyari sa kanya, tingnan natin ang proyekto ni Gu Yunchen. Tara. Ang saya naman. Takbo na bata. May masamang tao sa likod ko. Bilis! Hinto. Habulin nyo. Tara. Bilis na.
Bilisan mo, tanga. Bilis. Ate, ikaw ang pinakamagaling na nakilala ko. Sasama na ako sa iyo simula ngayon. Siyempre naman, nasaan ang kontrata? Bumalik na tayo para pirmahan ito. Tara na. Tara. Presidente Gu, ang aking munting Panginoon, hindi ko alam kung nasaan na. Napakakulit talaga niya. Ayos lang yon. Hindi pa bumabalik. Oras na kaya. Talaga naman. Lolo? Lolo? Nasaan ang kontrata? Pirmahan mo na agad. Sabi ng ate ko, maganda ang proyektong ito. Ang hindi pipirma ay kinakalaban si Li Tianhao. Tianhao, tinatawag mo siyang ate. Oo naman, siya ang bago kong ate boss. Napakagaling niya. Higit pa sa lahat ng bodyguard ko ng 10,000 beses. Presidente Gu, mahusay ha? Puro tagong galing ang nasa kumpanya nyo. Pati ang mga bata ay talagang kakaiba to. Presidente Lee, gawaing normal lang. Kampante ako sa kontratang ito. Halika, pirmahan na natin. Masayang pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Ate, kailan mo ako ulit lalaruin? Gusto ko ring mag-bumper car at makipaglaban sa masasamang tao. Huwag kang mag-alala. Babantayan ka ni Ate Mengmeng. Pumunta ka lang dito kahit kailan. Ang maliit na makulit na ito. Kung minsan, ay isa palang suwerte. Ang cute naman. Oo nga, ang cute talaga. Lahat kayo. Itong proyektong lungsod ng Xingyao ay naging matagumpay dahil sa inyong pagsisikap. Pero ngayong araw ay dapat nating pasalamatan ng isang espesyal na bayani, Lin Mengmeng. Halika. Mengmeng. Ang cake na ito ngayong araw ay ikaw ang unang maghihiwa. Ayos ba? Mengmeng, tapos na ang 3 buwang bantay. Mabuti ang iyong loob. Tadhana lang, nakatadhana na ang lahat. Ngayong nagliwanag ang lihim na payo. Oras na para buksan ang misteryo ng pinagmulan at simulan ang paghanap sa pamilya. Anong nangyayari? Bakit hindi pa hinihiwa? Oo nga naman. Mengmeng, anong nangyari sa iyo? Hindi ba't kadalasan ay paborito mong kumain ng cake? Tingnan mo, naghanda pa ako para sa iyo ng paborito mong lasa. Pasensya na po. Hindi na makakasama si Mengmeng sa inyong pagdiriwang. Sabi ni Guro ay oras na. Kailangan na ni Mengmeng nahanapin ang kanyang tatay. Sa wakas, aalis na ang munting halimaw. Ngayong wala na ang proteksyon ni Gu Yunchen. Para na siyang tigre na walang ngipin. Ibigay ang utos. Ubusin niyo siya ng tuluyan. Masusunod. Mengmeng. Tayo, mag-usap sa tabi, ayos ba? Halika. Ikaw na ang bahala rito. Naintindihan. Bakit sila aalis? Bakit sila aalis? Mengmeng. Sabihin mo kay Bossing, anong ibig sabihin ng tapos na ang oras? Paano mo hahanapin ang tatay mo ng mag-isa? Sabi ni Maestro kapag umilaw ang lihim na payo, hindi na ako pwedeng manatili sa tabi mo. Kailangan ko nang hanapin ang pamilya ko, pero hindi alam ni Mengmeng kung nasaan si tatay. Mainit ang lihim na payo. Kinakabahan ang puso ni Mengmeng. Mengmeng. Mag-isa ka lang. Tatakbo ka na parang kunehong ligaw. Paano mapapanatag si Bossing sa iyo? Dahil tinawag mo akong Bossing. Huwag kang mag-alala. Ang paghahanap sa tatay mo, ipaubaya mo sa akin. Gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan. Lahat ng paraan
Kahit baligtarin ko pa ang buong mundo, tutulungan kitang mahanap ang pamilya mo. Pero bago mo sila mahanap, dito ang iyong tahanan. Ako ang iyong bossing. Poprotektahan kita. Hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Naintindihan mo ba? Ano bang nangyayari sa akin? Noong una naman, ayaw na ayaw ko sa kanya. Pero ngayong may isip ko lang na aalis siya. Parang may kulang na sa puso ko. Hindi pwedeng hindi makinig kay Guro. Pero napakabait ni Bossing sa'kin. Ayaw pang umalis ni Mengmeng. Hindi maaari. Bago umalis si Mengmeng, kailangan na kaligpitin ng pinakamasamang tao para maging ligtas na si Bossing. Ipagdiwang natin ang lahat ng makukuha natin. Tagay. Tagay. Sino yan? Lumabas kayo kung sino man ang nananakot dyan? Anong tinatayo-tayo nyo dyan? Tignan nyo. Masamang tito, ano ang nilalaro mo? Ikaw pala ang munting halimaw? Bakit hindi ka pa lumalayas? Huwag kang lalapit sa akin. Aalis na si Mengmeng bago ako umalis. Bibigyan kita ng regalong pamamaalam. Ang lakas ng loob mong magmayabang dito. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Sugurin nyo siya at bugbugin ng husto. Walang silbi? Mga walang silbi kayo? Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Babalaan kita. Huwag kang lalapit sa akin. Tapos na ang pagbibigay ng regalo. Siguradong ang masamang tito ay wala ng lakas ng loob na muling mang-api sa Bossing. Mengmeng. Mengmeng. Presidente Gu, may malaking nangyari. Si Zhao Ming kagabi, sa sarili niyang pool party. Aksidenteng nahulog sa tubig. At nasa ICU pa rin ngayon. Ano? Mengmeng. Siguradong dahil sa akin si Mengmeng, pinuntahan niya si Zhao Ming. Hanapin. Gamitin ang lahat ng resources para mahanap si Lin Mengmeng. Ngayon din. Bilisan nyo. Sige, pupunta na ako agad. Hindi pa kita natutulungang mahanap si tatay. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na magpasalamat sa iyo. Kailangan mong bumalik ng ligtas sa akin. Hintayin mo ako. Hanggang sa mahanap kita. Presidente Gu, Anong balita? natingnan na ang lahat ng sentro ng transportasyon, pati na ang mga CCTV ng kumpanya. Pero wala kaming nakitang bakas ni Binibining Mengmeng. Para siyang bigla na lang naglaho. Mengmeng. Bossing, nandito na po ako. At ang laki sa labas. Ang dilim pa. Hindi mahanap ni Mengmeng ang daan.
Pati na rin si tatay. Natatakot si Mengmeng. Saan ka ba nagpunta? Sinong nagsabing pwede kang lumabas mag-isa? Tahan na, huwag nang umiyak. Buti at nakabalik ka na. Buti at nakabalik ka na. Presidente Gu, paano na si Zhao Ming? Dahil may nangyari na kay Zhao Ming, kunin na ang lahat ng ari-arian ng Zhao. Huwag mag-iwan ng problema. At isa pa, simula na ang pinakamataas na proyektong pamilya. Kahit anong mangyari, kailangang mahanap ang tunay na tatay ni Mengmeng. Masusunod, Presidente Gu? Uwi na tayo. Okay ba? Uuwi na kasama si Bossing. Dalhin si Mengmeng sa daanang panligtas. Huwag mong sasaktan ang aking bossing. Anong nangyayari rito? Leader, tanggapin niyo po kami. Ano na naman itong pakulo nyo? Munting Leader, hindi kami nandito para maghiganti. Nandito kami para sumuko sa inyo. Ang hayop na si Zhao Ming na tarantado, baliw na manyak, kontroladong baliw? Dapat lang siyang parusahan. Tama po maestro. Ano po bang code ang ginamit nyo? Napakaganda nito, parang himala. Sa tagal ko sa galing sa hack, wala pa akong nakitang ganito ka-perpekto. Ang totoo niyan. Sa pagsunod sa tarantadong si Zhao Ming, wala talagang kinabukasan doon. Buti na lang at may hustisya. Ginamit ni Zhao Ming ang kapatid ko para pilitin akong gawin ang marumi niyang trabaho. Matagal ko na siyang gustong takasan. Munting Leader, ang pagtalo niyo sa kanya ay parang pagliligtas na rin sa akin. Simula sa araw na ito, ang buhay ni Foxfire ay sa inyo na po. Kahit saan niyo pa ako utusan, susunod ako ng walang reklamo. Bossing, mukhang hindi naman sila masasamang tao. Walang basehan ang mga salita nyo. Presidente Gu, ito ang mga ebidensya laban kay Zhao Ming. Pati na ang pagkontrol niya sa akin, maaari niyo itong suriin. Gusto ko lang sumunod sa munting Leader para makabawi sa aking mga kasalanan at magkaroon ng ligtas na matitirhan. Pinababa ni Guro si Mengmeng sa bundok para bantayan si Bossing sa paghahanap. Nahanap na ni Mengmeng ang kanyang tatay. Wala na bang magbabantay kay Bossing ngayon? Ang 2 taong ito, mukhang malalakas naman sila. Gusto niyo ba talaga akong sundan at makinig sa sasabihin ko? Talagang Totoo po. talaga. Sige, maaari kayong tanggapin ni Mengmeng. Pero dapat nating sundin ang 3 utos. Una, bawal nang gumawa ng masama. Bawal mang api ng mabubuting tao. Kailangang protektahan si Bossing. Pangalawa, dapat ay masunurin kayo. Makinig sa sasabihin ni Mengmeng. At sa sasabihin ni Bossing, ay dapat ding makinig. Pangatlo, kung may masarap na pagkain, dapat ay patikim muna kay Mengmeng. Opo. Guro, Leader, tiyak na susunod kami. susunod kami. Mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang pangunahing alagad. At ikaw naman ang pangalawang alagad. Opo. Isang cute na batang naka-princess dress. Sa 2 malulupit at batikang eksperto ay nagbabasbas sa kanilang ulo. Ang mundong ito ay sadyang nakakabaliw na talaga. Kung gusto niyong maging guro si Mengmeng,
Kailangan niyo muna ang pahintulot ko. Dalhin sila sa bulwagang tanggapan. Masusunod po. Kaya naman, lahat ng ginawa ni Zhao Ming, pati na ang paulit-ulit na pagtatangka sa buhay ko at ang mga pag-atake sa negosyo, ay may naguutos lang sa kanya. Tama po, Presidente Gu. May malaking boss sa likod ni Zhao Ming. Isang taong may alias na madilim na anino, si Zhao Ming, ay parang tau-tauhan lang niya sa harap at tagahawak ng pera. Sinubukan kong itrace ang madilim na anino, pero ang bakas niya sa internet ay sobrang linis. Lahat ng utos ay dumadaan sa mga lihim na linya na hindi matrace. Pagkatapos mamatay ni Zhao Ming, naputol na ang koneksyong ito. Subalit, mula sa kanyang mga lihim na tawag, nakahanap ako ng isang impormasyong burado na pero may mga bahagi. Susi. Anong susi? Hindi rin alam ni Zhao Ming. Masyadong misteryoso ang madilim na anino. Hindi siya nagpapakita ng mukha, pati boses niya ay binago, pero tila ba sa Gu ay may matindi siyang galit? Hindi lang para pabagsakin ang kumpanya? Tila may kinalaman din ito sa isang lihim ng pamilyang Gu? Dugo ng Gu. Susi, parang napaka-importante at delikado nito. Hindi pwede. Hindi pa natatalo ang masamang tao. Hindi pa pwedeng umalis si Meng Meng. Kailangang protektahan si Bossing. Huwag matakot, Bossing. Poprotektahan ka ni Meng Meng at ng mga disipulo ko. Tatalunin din natin ang nagtatagong masamang tao. Pangunahing alagad, masarap pa ito. Lider. Ligtas ang mga sangkap, mataas ang asukal nito. Huwag lumampas sa 3 kada araw. Pangalawang alagad, anong ginagawa mo? Maestro, pinag-aaralan ko ang iniwan ninyong utos ng langit. Ang ganda ng istruktura ng code na ito. Maestro, kailan niyo po ako tuturuan? Iyan ba? Pinindot-pindot ko lang iyon. Sabi ni Maestro, kapag hindi mo kaya sa laban, kailangan mong gumawa ng kakaiba. Gumawa ng hindi inaasahan. Ito ba ang pinakamalalim na filosofiya ng haka? Meng Meng. Boss, Bossing, Oras na para maligo at matulog. pangunahing alagad at pangalawang alagad. Bantayan niyo ng mabuti ang bahay. Protektahan niyo ang bahay ni Bossing. Opo, Maestro. Leader. Ang madilim na anino ay hindi titigil ng ganoon lang. Tamang-tama. Gusto ko ring makaharap ang misteryosong tao na nagtulak sa atin sa dulo. Tutal tayong dalawa ngayon ay may maestro nang nagbabantay. Maestro, bakit hindi na umiilaw itong lihim na payo? Lahat ay tadhana. May 2 dahilan lang ang pagkamatay nito. Una ay ang kamag-anak na hinahanap mo ay nasa tabi mo lang. Ang isa pa ay nilabag mo ang iyong misyon at hindi ka agad umalis. Hindi pa kasal si Bossing. Wala siyang asawa. At wala ring anak. Kaya ang unang sinabi ni Maestro ay siguradong hindi iyon. Maestro, napakabuti ni Bossing kay Meng Meng. Kahit mamatay pa ang ilaw nito, hindi ko hahayaang saktan siya ng masasamang tao. Ang lahat ay may sariling landas. Meng Meng, ito lang ang tanging babala ng iyong maestro. Gising ka pa? Kailangan ni Meng Meng ng kwento para makatulog. Meng Meng, iniisip mo ba ang tungkol sa tatay mo? Pero may masasamang tao ngayon na gustong mang-api kay Bossing. Paalisin muna ni Meng Meng ang kontrabida bago hanapin si tatay. At ngayon mayroon na rin akong pangunahing alagad at pangalawang alagad. Kami ang alyansa ng tagapagtanggol ni Daddy. Napakagaling namin. Sige. Kapag naayos ko na ang mga problema natin, sasamahan kitang hanapin ang tatay mo. Opo, Pinky swear. Pinky swear. Hindi magbabago sa loob ng 100 taon.
Ginoo, sina Foxfire at Viper ay kumpirmadong kumampi na kay Gu Yunchen. At saka, tila malalim nilang sinisiyasat ang mga ebidensya ni Zhao Ming. Natatakot ako na baka maabot na nila tayo. Hindi dapat ikabahala ang mga payasong iyan. Si Gu Yunchen. Ang pinakamalaking kahinaan niya ay hindi kailanman ang panlabas na pag-atake. Ang ubod ng yelo na natutulog sa loob niya ay oras na para magising. Ayusin mo na ito. Sabihan ng mga nasa kusina na ilagay ang pampagising sa kape niya. Opo, Ginoo. Pero ang batang babae na si Lin Mengmeng ay halos hindi na humihiwalay sa kanila. Baka kaya maging problema ito. Tamang-tama, 2 ibon sa isang bato. Gusto kong makita kung ano talaga ang kakayahan ng munting halimaw na iyan. Nausap-usapan ng lahat. Sige na. Opo. Gu Yunchen, ang aking mahal na apo, ang susi ng pamilyang Gu, ay dapat nang bumalik sa akin. Meng. Salamat. Bossing! Ang pait ng amoy ng kape mo. Hindi kasing sarap ng gatas ni Mengmeng. Bossing, anong nangyayari sa'yo? Bossing, wag mong takutin si Mengmeng. Anong nangyayari? Nilalamig ako. Bossing, Anong ginawa mo? Anong nangyayari? Wala akong kinalaman dito. Opo, may pumilit lang sa akin. Kinuha nila ang apo ko. Pinaglagay ako sa kape ni Ginoong Gu ng kung anong bagay. Sabi nila magkakasakit lang siya. Hindi ko gustong saktan si Ginoong Gu. Bossing, wag mong takutin si Mengmeng. Bossing, gising na po kayo. Bossing. Ang lamig. Hay nako, ang takaw mo kasi, pati bunga ng yelo kinain mo. Aking munting Panginoon, sa loob niyan ay may laso ng yelo. Bunga ng yelo. Ang pakiramdam na ito, katulad noong bata pa si Mengmeng, nung nagnakaw siya ng bunga ng yelo. Posible kayang may ubod ng yelo rin sa loob ni Bossing. Huwag kang matakot, Bossing. Tutulungan ka ni Mengmeng na paalisin ang masamang lamig. Ito, SH. Mengmeng. Mengmeng. Tumawag ng Dr. Dali. Kumusta siya? Presidente Gu, maayos at malakas ang pulso ng batang ito. Mas malusog pa kaysa sa karaniwang matanda. Kaya lang, tila naubos lang ang kanyang lakas. Sa tingin ko ay magiging maayos din siya pagkatapos matulog. Bantayan niyo siya. Magsalita ka. Sa totoo lang, sino ang nag-utos sa iyo? Hindi ko alam ang pangalan niya. Sa telepono lang kami nag-uusap. Kakaiba rin ang boses niya. Binigyan niya ako ng pera. Dinukot pa ang apo ko. Wala akong magagawa, Ginoong Gu. Naka-encrypt ang signal ng maraming beses. Hindi matunton ang pinagmulan. Masyadong maingat ang kabilang panig. isiping mabuti ang anumang katangian. Katangian, parang may isang beses. Narinig ko silang nag-uusap. Tinawag siya ng kabilang panig na Lolo San. Oo, parang pangatlong amo. Sa loob ng pamilyang Gu, ang pwedeng tawaging pangatlong amo ay isang tao lang marahil. Ang matagal ko nang
Hindi nakikita ang Lolo San, si Gu Hongshuan. Habulin nyo? Siya nga ba talaga iyon? Pangatlong amo, ang misyon ay nanabigo. Ang ubod ng yelo sa katawan ni Gu Yunchen ay na-trigger na pero iniligtas siya ng babaeng nagngangalang Lin Mengmeng. At saka, tila gumamit siya ng paraan para pawiin ang bahagi ng laso ng yelo. Anong sabi mo? Napawi niya ang laso ng yelo. Paano mangyayari yun? Maliban na lang kung sa katawan niya ay may dugo rin ang pamilyang Gu. At ito ang pinakapuro sa lahat. Ligpitin siya. Siguraduhin walang makakahanap sa kanya kailanman. Opo. Hindi ko akalain na ang sanggol na dapat ay nawala na ay hindi pala namatay. At saka sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik pa sa tabi ni Gu Yunchen. Mapaglaro talaga ang tadhana. Nagiging mas kawili-wili ang laro. Ang susi ng pamilyang Gu ay nakatadhana para sa akin. Walang makakapigil sa pagbawi ko. Sa lahat ng dapat ay sa akin. Ihanda ang sasakyan. Oras na para bumalik at tignan. Opo. Presidente Gu, tapos na ang internal cleaning, may nahanap pang dalawang kahina-hinalang tao na ayos na sila. At saka, may balita mula sa lumang bahay. Si pangatlong amo Lolo San, bumalik na siya kaninang umaga. Lolo San, sa ganitong pagkakataon. Boss, base sa mga pahiwatig ni Nanay Jiang tungkol kay pangatlong amo at sa kakayahan nilang pumatay at pumasok ng ganoon katumpak, sa tingin ko, malaki ang posibilidad na may traidor sa mga opisyal ng kumpanya. Itong si Lolo San. Napakadelikado ng hinala sa kanya. Kailangan ko bang makipag-ugnayan sa kanya? Wag na muna. Hindi pa natin pwedeng guluhin sila. Gusto kong makita kung ano ang pakay ng aking matagal nang hindi nagpapakita. Lolo San, sa kanyang pagbabalik ngayon, kung ano ang kanyang layunin. Ang lason na ubod ng yelo, mga lihim ng pamilya, ang pinagmulan ni Mengmeng. Lolo San, ang lahat ng ito, gaano ba kalaki ang kinalaman mo? Pangatlong amo, ang inyong kwarto ay handa na. Kay Senyorito Yunchen, kailangan bang ipaalam sa kanya? Huwag na siyang abalahin. Mahalaga ang karera sa kabataan. Bumalik lang ako rito. Para sa katahimikan. At para magretiro na. Opo. Gu Yunchen, aking mahal na apo. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang sa pagligpit sa kanila? Ang laro sa pamilyang Gu ay nagsisimula pa lang at ang batang babaeng iyon na himalang nakaligtas marahil ay magiging isang mahalagang piyesa. Uy, kaninong bata kaya ito? Haha, ang ganda-ganda naman. Hello po, Lolo. Ako po si Lin Mengmeng. Sumama po ako kay Bossing. Bossing, si Yunchen ba? Mabuti naman. Halika rito. Patingin nga si Lolo. Hahaha. Medyo mahihain na bata. Ang swerte ni Yunchen na mayroon siyang mabait na munting tanod. Hahaha. Lolo, kilala niyo po si Bossing. Siyempre naman, ako ang lolo niya. Sa totoo lang, magkapamilya tayo. Mengmeng, Bossing, Ikaw nga talaga. Yunchen, marami nang nangyari sa iyo. Sa tingin ko ay oras na para sabihin ang mga lihim ng ating pamilyang Gu. Lolo San, pakisabi po. Ang mga ninuno ng pamilyang Gu ay hindi lang mga mangangalakal. Sabi-sabi, tinulungan sila ng kakaibang tao at nag-iwan ng isang kayamanan, pati na ang tanso na kahon. Ang susi
ay pinapasa ng punong angkan. Sinasabing ang kahon na iyon ay may malaking lihim na kayang bumago sa lahat. Ito ang kayamanang iyon. Ang susi naman, pagkatapos ng iyong ama, na siya ring dating puno ang kanay na namatay, ay biglang nawala. Hinala ko ay baka ang ama mo ay gustong iwan ito sa iyo. O kaya naman, ay itinago sa isang lugar na ikaw lang ang nakakaalam. Yunchen, ang susi ng pamilyang Gu ay nasa pinakatahanang lugar. Ingatan mo ito. Ang ibig sabihin ba ni Lolo San ay ang lahat ng nangyayari ay may kinalaman sa susi? Ang tao ay walang sala, ngunit ang yaman ay panganib. Yunchen, ang ubod ng yelo sa iyo ay isang sumpa, pero maaari ring maging pahiwatig para sa susi. Mag-ingat sa mga lalapit sa iyo. Mengmeng, sino ka ba talaga? Aksidente lang ba ang pagdating mo? O may kinalaman din sa susi? Presidente Gu, ang resulta ng DNA ni Binibining Mengmeng ay lumabas na. Hindi ma-detect. Paanong nangyari ito? Boss, ang laboratoryong ito ay world class. Ang ganitong hindi ma-detect na sitwasyon ay talagang napakabihira. Maaaring may mga substance sa mismong sample na nakakaapekto sa pagsusuri. O kaya naman ay May nakialam sa proseso ng pagpasa ng mga sample. Ayaw nilang malaman natin ang totoo. Tatay, kain ng chicken leg. Tatay, gusto ko ng chicken leg. Ano man ang dahilan, pinapatunayan lang nito na hindi biro ang pinagmulan ni Mengmeng dahil hindi tayo mabigyan ng sagot ng agham. Imbestigahan natin sa sarili nating paraan. Opo. Kain ng chicken leg. Ako ito. Imbestigahan mo ang isang tao. Gu Hongshuan. Siya ang aking Lolo San. Gusto ko ang lahat ng bakas niya. Sa nakalipas na 20 years, pati ang bawat daloy ng kahina-hinalang pera. Lalo na ang mga batang babaeng nakasalamuhan niya. Pati ang mga sanggol. Alamin mong lahat iyan. Tatay. Mengmeng, maging kadugo man kita o hindi, mula nang pumasok ka sa buhay ko, ikaw na ang pinakamahalagang tao sa akin. Kung sino man ang magtangkang saktan ka, pagbabayarin ko sila ng husto. Poprotektahan kita ng husto. Halika, Yunchen. Bigay ito ng kaibigan ko. Masarap ang lasa nito. Subukan mo. Masarap nga. Yunchen, balita ko, noong nakaraan, hindi mabuti ang pakiramdam mo. Hay, ang tatay mo rin. Nung bata pa siya, madalas magkasakit ng kaunti. Kaming mga lalaki sa pamilyang Go, kakaiba ang pangangatawan. Kailangan mo mag-ingat. Salamat sa malasakit, Lolo San.
Maliit na aksidente lang. Naayos na ito. Pero, kayo Lolo-san, matagal kayong nasa ibang bansa. Ang biglaang pagbabalik nyo, sa tingin ko ay hindi lang para uminom ng tsaa at magpahinga. Kapag tumatanda na, laging naaalala ang pinagmulan. Bumalik ako para makita kung nasaan na ang pamilyang ko sa kamay mo. Kung hanggang saan ito nakarating. Yun, Chen. Nakikita ko, hindi ka na bata. Oras na para isipin ang pag-aasawa. Ang dugo ng pamilyang ko. At ang kayamanang yun. Kailangan ng tunay na tagapagmana para magpatuloy. Lolo-san, tila doon sa misteryosong susi ay masyado kayong interesado. Ay. Ayoko lang na nangyari sa tatay mo. Ang pagsisisi noon ay maulit. Biglaan ang pag-alis niya. Maraming sikreto ang pamilyang ko na hindi niya naipasa. Yun, Chen. Kung may matuklasan ka sa labas o makaranas ng hirap, ang lolo mo ay pamilya mo pa rin. Huwag na kayong mag-alala, Lolo-san. Alam ko ang ginagawa ko. Lolo-san, may gagawin pa ako sa kumpanya. Aalis na ako. Huwag mag-alala, HMP. Aking mahal na pamangkin. Katulad ka rin ng iyong ama. Hindi ka makikinig hanggat hindi huli ang lahat. Maestro, tingnan nyo. Ito ang bago kong sistemang drone. Patrolyang AI, automatikong panganib. Astig, di ba? Wow, lumilipad sila. Parang mga bubuyog. Pangalawang alagad. Pwede bang lagyan ng mga water gun? Gusto ni Mengmeng makipag-water fight. Leader, seryosong depensa ito. Hindi ito laruan. May problema. May hindi kilalang signal. Pilit nilalampasan ang firewall. Pumapasok sa network. Ang tuso ng paraan. Pero hindi ito gaya ng madilim na anino. Aawayin ba nila si Bossing? Nakalock na ang signal. May nakita ang target. Mga alagad, humanda sa laban, protektahan ng kumpanya. Opo. Opo. Ang galing mo, leader. Maestro, ang galing nyo mag-control. Pangatlong amo, bigo ang pag-atake. Ang mga pinadala natin ay pinaglaruan lang. Pati ang batang babae ay mahirap talunin. Mga walang silbi. Ituloy ang pag-atake. Hindi ako naniniwalang lagi silang sinuswerte. May mali rito. Nakablock ang signal sa labas.
Anong nangyayari? Sabi sa infrared, may 3 grupo na mabilis na lumalapit sa villa. Foxfire. Ang pangunahing misyon mo ay protektahan si Mengmeng. Viper. Buksan ang backup power at emergency defense system. Masusunod. Maghiwa-hiwalay kayo. Masusunod! Hi. Hi. Mengmeng. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ayos lang si Mengmeng. Ang galing-galing ni Mengmeng. Magaling. Viper. Alamin mo ang pinagmulan nila. Kumpleto sila sa gamit. At sanay na sanay. Hindi sila gaya ng kay Lolo San, na mga walang kwenta. Mukha silang mga mercenary. Yunchen, ang susi ng pamilyang Gu ay nasa lugar na parang tahanan. Ingatan mo ito. Bossing, uminom ka ng gatas. Matulog na. Ang ganda naman ng plakang ito. Mengmeng, gusto mo ba ito? Opo. Iniwan ito ni Lolo para kay Bossing. Ang plakang ito at ang supot ni Mengmeng ay magkatulad. Mainit ito sa hawak. Wow! Posible kaya na ang pendant ni tatay at lihim na payo ni Mengmeng ay iisa lang talaga? O pareho silang mahalagang clue para mahanap ang susi? Si Taoistang Chingshu na nagbigay ng lihim na payo kay Mengmeng ay hindi nagkataon lang. Mengmeng, ikaw ba talaga ay kadugo ng aking pamilyang Go? Mengmeng, salamat. Malaki ang naitulong mo kay tatay. Hehe, masaya akong makatulong kay Bossing. May kakaibang galaw ang pangatlong amo. Tila balak kanyang saktan muli. Mengmeng, kung may masamang tao na gagamitin si Bossing para takutin ka at pilitin kang gawin ang mga bagay na ayaw mo, anong gagawin mo? Paalisin sila. Protektahan si Bossing. Sobrang galing ni Mengmeng. Pero baka madaya ang mga masasamang tao, si tatay.
ay mag-aalala sa iyo. Huwag matakot. Magkasama si Mengmeng at Bossing, pati ang pangunahin at pangalawang alagad. Gagawa tayo ng bitag para sa kanila, gaya ng turo ni Maestro sa paghuli ng baboy ramo. Sige. Sabay tayong gagawa ng isang napakalaking bitag. Opo. Bago iyon, kailangan mong tulungan si tatay na maghanap ng isang bagay. Ate Leader, ngayon ay susupilin natin ang alin na ride. Barkong pirata o Ferris wheel? Hindi muna tayo maglalaro. May mahalagang treasure hunt tayo ngayon. Treasure hunt. Ang cool pakinggan yan. Gaya ba iyan ng sa pelikula? Oo, tara na. Dapat ay nandito lang iyon. Tingnan mo. Ang kakaiba naman ng batong ito, Tingnan mo ako. ang galing mo talaga Ate Leader. Nahanap ko na. Balik na tayo kay Bossing. Sige. Sulat kamay nga ito ni Nay. Nalaman ko ngayong araw na ang batang si Yun Chen, noong nasa kolehiyo pa siya, ay nabuntis pala ang nobya niya. Mabuting bata ang babaeng iyon, pero nagalit ang lolo ni Yun Chen dahil sa ordinaryong pamilya lang siya na ikasisira ng dangal ng pamilya. At natatakot na baka makaapekto sa paghawak ni Yun Chen sa negosyo. Kaya pinilit silang maghiwalay at binigyan ang babae ng pera. Hindi ko ito matanggap. Kaya palihim akong nagpadala ng tulong. Nalaman ko na, nanganak siya ng malusog na babae. Na ang mga mata ay parang bituin. Nakaramdam ako ng pagsisisi. Kaya ang aming pamana, na sinasabing may lihim ng pamilya, na lihim na payo. Pati na rin ang bahagi ng dote ko, na isang puting hiyas. Bilang isang alaala, ay ipinadala ko sa kanya. Umaasa ako na mapoprotektahan silang mag-ina nito. Bilang huling ugnayan ng aming dugo. Masamang balita. Ang nag-aalaga sa kanila ay nagbalita na ang tinitirhan nilang apartment ay sumabog dahil sa gas. Ang mag-ina ay kapwa binawian ng buhay. Hindi ako naniniwala. Sigurado ako na may nanakit sa kanila ng sadya. Yun Chen, anak ko. Patawarin mo si Nay. Patawad sa batang iyon. Kung maawa ang langit, sana ay ligtas ang batang iyon. Base sa mga tala ni Nay, ang taon ng kapanganakan ng bata at ang kasalukuyang edad ni Mengmeng ay saktong nagtutugma. Bossing, anong nangyari sa iyo? Mengmeng, salamat sa iyo. Salamat sa pagtulong kay tatay na mahanap ang pinakamahalagang bagay. Bossing, Ayos lang. Gusto lang ni tatay na halikan ka. Nahanap ng Soro ang 3 biik. At pagkatapos, natuklasan niya. tatay, huwag kang aalis. Hindi aalis si tatay. Habang buhay na. Sasama sa iyo.
Bossing, ang tingin mo kay Mengmeng kamakailan ay napakaiba. Parang noong si Mengmeng ay may sugatang kuneho na parang iiyak si maestro pero pinipigilan. Dahil nagtanto ni tatay na higit pa sa inaakala ang pagmamahal kay Mengmeng at hindi na kayang mawalay sa'yo. Mahal din ni Mengmeng si Bossing. Ginoong Gu, nauubos na ang pasensya namin. Ang ipinangako mong grupong Gu na mga ruta ng kalakalan sa Eurasia at mga daanan ng money laundering, kailan mo ba ito ibibigay? Ang gusto ko ay ang buong kontrol sa pamilyang Gu. Pati na rin ang susi na magbubukas sa aming pamilyang Gu ng huling lihim na to. Makukuha nating pareho ang kailangan. Ang batang si Lin Mengmeng na iyon ay maraming beses nang nanggulo sa atin at nagbigay sa atin ng malaking problema. Ang paggamit ng dahas ay mukhang hindi uubra. Kaya atake tayo sa kahinaan. At si Gu Yunchen, ang tanging at pinaka, nakamamatay niyang kahinaan. Ano naman ang plano ni Ginoong Gu? Maglalatag lang tayo ng bitag para si Gu Yunchen ay maging isang pain na hindi makakalaban. At ang munting halimaw na yon ay kusang papasok sa kulungan. Lolo San, ang saksi sa pagpatay sa tatay mo ay narito na ngayon. Maglalakas loob ka bang pumunta? Dala ko na ang mga gamit. Nasaan ang saksi? Mabuti nga po. Mahal mo nga talaga ang anak mo. Nasaan ang pendant at lihim na payo? Narito ito. Pero sabihin mo muna sa akin. Ang aking ama. Paano ba talaga siya namatay? Ibigay mo muna ang pendant at ang lihim na payo ng bata. Iabot mo yan. Pagkatapos, sumama ka sa simbahan ng angkan. Buksan mo ang kahon na iyon. Kung hindi, sa petsang ito sa susunod na taon, ay araw na ng iyong kamatayan. Lolo San, sigurado ka na ba talaga? Natalo mo na ako. Huwag ninyong apihin si Bossing. Munting halimaw. Hulihin mo siya para sa akin. Opo. Gu Hongshuan, nag-organisa ka ng maraming pagpatay. Tinangkang dukutin ang anak ko. Nakipagsabuatan sa mga dayuhan. Ninakaw ang mga ari-arian ng pamilya. Narito na ang lahat ng ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Panalo ang hari. Bakit? Bakit ang kuya ko? Nasa kanya na ang lahat simula pa noon. Bakit kailangan kong manatili sa ilalim ng kanyang anino? Bakit ang munting halimaw na ito, na 6 na taon na ang nakalipas, ay dapat nang namatay? Ang isang bastarda ay meron pang ganitong lakas at swerte. Hindi ako papayag. Tumahimik ka. Tingnan mong mabuti. Ang tinatawag mong bastarda ay sarili kong anak at apo mo rin sa pamangkin. Gu Hongshuan, dahil sa kapangyarihan, patay kapatid ka, sinaktan mo ang pamilya ko. Walang moralidad ka, hindi ka karapat-dapat sa pangalang Gu. Karma na ito. Napakalaking kabalintunaan ito. Ang mga bagay na ipinaglaban ko sa buong buhay ko. Ikaw, Gu Yunchen, ay nakuha mo lang ng madali. At ang anak mo ay isa ring likas na talino na munting halimaw. Magaling. Napakagaling. Hindi halimaw si Mengmeng. Masama kang tao. Parurusahan ka ni mamang pulis.
Go Yunchen. Go Yunchen. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Yunchen, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Meng Meng. Tay. Nay. Maaari na kayong mamahinga. Simula ngayon, gagamitin ko ang aking buhay para protektahan ang aking anak at ang pamilyang Gu. Bossing, Meng Meng, kamusta ang tulog mo? Tingnan mo. Itong lihim na payo, hindi na ito umiilaw. sira na ba to? O dahil hindi nakikinig si Meng Meng? Hindi na ba nito gusto si Meng Meng? Meng Meng, ibigay mo ang kamay mo. Hindi na umiilaw ang lihim na payo. Hindi dahil sa hindi ka na nito gusto, kundi dahil natapos na nito ang kanyang misyon. Mission. Ang misyon nito ay parang parola sa malawak na dagat at parang sa madilim na gubat, isang alitaptap. Lumipad ito ng lumipad hanggang sa mahanap ang nawawalang anghel. Ginabayan nito ang anghel ng hakbang-hakbang papalapit sa kanya sa yakap ng tatay. Meng Meng, alam mo ba, ako, si Gu Yunchen, ay hindi na ang iyong bossing. Dahil ako ay ang tunay mong tatay. Ako ang iyong tunay na kadugo at biolohikal na tatay. Ikaw ang sa mundong ito pinakamahalagang kayamanan. Talaga ba? Ikaw ba talaga ang tunay na tatay ni Meng Meng? Pwede na tayong magkasama at hindi na maghihiwalay. Pwedeng maglambing, pwedeng magpabebe, pwedeng sabihin ng tapat na mahal si tatay. Ang tunay na tatay. Totoo. Walang duda. Meng Meng, patawarin mo si tatay. Kasalanan ni tatay na wala ka ni tatay. Kaya sa maraming taon, naghirap ka ng husto. Pero, mahal ka ni tatay. Si tatay ay sobrang mahal ka. Talaga ba? Ang saya naman. May tatay na si Meng Meng. May tatay na si Meng Meng la. Tatay. Presidente Gu, mukhang maayos kayo ngayon. Ang buong pagkatao nyo ay mas naging malambot. Dahil, nahanap ko na sa buhay ko ang pinakamaganda at pinakamahalagang regalo na kahit anong proyekto o anumang kayamanan ay hindi mapapantayan. Oo nga pala, Presidente Gu. Mayroon pong darating na meeting sa Asia Pacific. Kayo po? Oras na. Susunduin ko na ang anak ko. Tatay. Tingnan niyo ang tatay ko. Ang tunay kong tatay. Sa buong mundo, pinakapogi at galing na tatay. Magaling din ako lumaban. Kaya kong protektahan si tatay. Tama. Pero ang ating Meng Meng, ang pinakamagaling sa lahat. Si Meng Meng ang munting kawal. Meng Meng,
Isasama ka ni tatay para kumain ng paborito mong strawberry ice cream cake. Yehey! Si Daddy ang pinakamabait. Magbabiye ka na siguro. Paalam po, Guro. Bobby, Meng-meng! Sanay sa mundo, tadhana lang. Ang tanging magagawa ng iyong maestro ay ibalik ka sa iyong tunay na tahanan. Ngayon, magkasama na ang mag-ama. Kadugo, ang iyong tadhana ay ganap na rito. Tatay, sasamahan mo ba si Meng-meng habang buhay at hindi na tayo maghihiwalay? Di ba? Oo. Meng-meng, sumusumpa si tatay. Si tatay ay habang buhay. Hinding-hindi na muling lalayo kay Meng-meng. Si tatay ay sasamahan si Meng-meng sa paglaki. Babantayan ang iyong masayang paglaki. Si tatay ay ibibigay kay Meng-meng ang lahat ng kaligayahan. Mag-pinky swear tayo. Pinky swear. 100 taong walang bago? Walang magbabago.